Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos yung manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. My beloved child, I miss you. Amidst your busy life, I long for our connection. No matter how far you've strayed, I'm ready to embrace you. I know the weight you carry. You don't have to carry them alone. Come home. I long to celebrate your return. Forgiveness is waiting for you. A feast is waiting for you. I am here, and you are deeply loved. And welcome to the continuation of our powerful talk series, Dear Prodigals. Today is talk 4 of our series, Dear Prodigals, and we'll talk about leadership. With the theme, Great Leaders Sacrifice Greatly. Can you say that? Great leaders. Kala ko gusto na lang yung great leaders. Yung susunod, ayaw na natin yun eh. Sacrifice greatly. But we're going to talk about that. In fact, we're going to base this from Deuteronomy chapter 17 verses 16 to 19. Because you know what? Kung sinusundan niyo ulit itong ating Deuteronomy, yung una nagbigay ng speech si Moses about worship. Diba? Yung una nun, about history. Kung paano yung bayan ng Diyos, yung mga Israelita, inulit niya kung paano silang pinalaya ng Diyos, nagtagal sila sa disyerto, nakarating sa lupang pangako, pero sa loob ng 40 taon. And then last week, we talked about worship. Ito, nagbigay ng lecture si Moses on leadership. We read, when he takes the throne of his kingdom, he is to write for himself on a scroll a copy of this law, the Torah, taken from that of the Levitical priests. It is to be with him, and he is to read it all the days of his life, so that he may learn to revere the Lord his God and follow carefully all the words of this law, again the Torah, and these decrees, and not consider himself better than his fellow Israelites. Loaded po ito on leadership. But we're going to pick up 2 main messages and secrets of leadership as God presents through Moses. 2 things in what we read. Una, sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, kung leader ka, magbasa ka ng salita ng Diyos. Sabi niya, pag ikay nasa trono na, hari, at mamaya malalaman nyo, maraming mga pinuno ang itinakda ng Diyos para sa bayang Israel. Iba't ibang klaseng pinuno. Pero anong uri man ng iyong pagkapinuno, dapat nagbabasa ka ng salita ng Diyos. God wants the king
God wants the leaders to be a Bible nerd. But why? Why do we need to read the Bible? I can give you 1,001 reasons. But for the leadership talk, I just want to say this. Sinasabi ng Diyos, magbasa ka ng Biblia, lalo't pag leader ka, dahil hindi mo kayang mag-isa na mamuno. You need the Lord. Sabihin niyong lahat yan, I need the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, you need God. Alam niyo po, ang pinaka nakakatakot na leader, ang pinaka nag-aalala akong leader, tanong niyo sino? Yung leader na wala na siyang leader sa taas. Ang tawag doon, leaderless leader. Delikado yun. Kasi ibig sabihin nun, wala na siyang pinakikinggan, kundi sarili niya. Abay, dapat pag leader ka, mayroon kang conviction. You must have, you should make decisions. Sabi nga na, the buck stops sa iyo, ikaw. Pero bandang huli, kailangan meron kang accountability. Meron kang kinukonsulta. At kung kukonsulta ka din lang, kung may pag-reportan ka din lang, na most of you belong to an organization, whether it's in the company, in business, in school, o kahit sa pamilya. Meron kang pinag-reportan. Yung mga anak nag-report sa nanay. Yung nanay nag-report sa tatay. Yung tatay nag-report ulit sa nanay. Diba? Depende yan sa inyong structure eh. Hindi pa pwedeng ikaw lang lahat. Ayun. Inuuna na ng Diyos, pag leader ka, ang una mong konsultahin, ang Diyos. Magbasa ka ng Biblia. Magbasa ka ng kanyang salita. Ikalawa, nakita nyo, very prominent ito doon sa binasa ko sa huli. Kung nahuli ninyo. Do not consider yourself better than your other fellow Israelites. Whoa! That's radical. God's understanding and teaching on leadership is very much different from what yung kinagis na nating leader. Di ba kasi pag leader ka, ikaw yung pinapayungan, ikaw yung pagbubuksan ng pinto, ikaw yung laging nasa puno ng mesa, sa yung mas masarap na pagkain, sa yung special na treatment. Sanay tayo sa ganyan eh. Yung leader ang palaging nauuna at mayroong special preference. Ay, anong sabi ng Diyos? Pag leader ka, consider yourself equal to all. Radical yan. Bakit? Nabanggit ko na sa inyo yan, no, nag-grand feast tayo eh. Radical yan nung panahon nila dahil sa iba't ibang mga paniniwala ng kanilang mga kalapit bayan o kalapit mga lahi. Bakit? Sa ibang mga bansa, bawa sa Egypt, kalapit nila yan. Kasama na sa kasaysayan ng Israelites. Ang mga pinuno, Diyos. Kahit naman ngayon, di ba? May mga pinuno, hindi ko nababanggitin yung mga bansa, nai-respeto natin yon. Pero yung mga pinuno, whether emperor or king, sila yung manifestation ng Diyos sa lupa. Kaya divine sila eh. Di ba? Kulang na lang, sambay hanggang ngayon. May mga bansang ganyan. Sinasamba nila yung kanilang pinuno. Bakit? Diyos yun. Ay, binago ng Diyos o binago ni Yahweh. Ay, huwag kayong gagaya. Di ba lagi yan sa mga binabasa natin? Huwag kayong gagaya doon sa mga kalapit bayan nyo. Hindi. Kayo, bibigyan ko kayo ng leader. Bibigyan ko kayo ng hari. Bibigyan ko kayo ng mga pinuno. Pero kayong mga pinuno, tabla-tabla kayo. Bakit sila tabla-tabla? Bakit equal? Kasi ayaw ng Diyos na yung pinuno lang ang imahin ng Diyos. Anong sinasabi niya? Oo, yung pinuno, yung hari, imahin ng Diyos yan. Pero ang kanyang nasasakupan, yung tagaluto, yung sundalo, yung nagmamaneho ng karwahe, yung nagtatanim, yung nagluluto sa bahay, lahat din sila, imahin din ng Diyos. So, makiisa ka. Lahat kayo are divine images of God. That's why the goal of the leader from the top, whether he's the king, is to be a model member. Matagal na nating nadidinig yan, di ba? Alam nyo ba, of course, alam nyo salitang leadership. Pero nauso itong salitang ito, fellowship. Kung may leadership,
may fellowship. Ibig sabihin, ang mabuting leader, ang mahusay na leader, mahusay din sumunod. Hindi pwedeng utos ka lang ng utos pero ikaw hindi mapasunod. Kaya yan ang sinasabi ng Diyos. Ipakita mo sa kanila na ikaw ang pinuno, ikaw ang unang sumusunod. Sumusunod ka sa Diyos at kaisa mo ang buong bayan. Ang galing, no? Palakpakan natin ng Diyos. Palakpakan natin ang napaka-radical niyang turo sa atin ng leadership. And why is God so particular on leadership? Alam nyo, this world has seen, especially in our time, leadership gurus. Isa dyan si John Maxwell. I'm sure many of you know him, might even have attended his seminars or read his books. I'm a fan. At sabi ni John Maxwell, everything rises and falls on leadership. And so true. Ngayon at noon, alam ng Diyos yan. Ang bawat organisasyon, mula sa pamilya, hanggang sa negosyo, hanggang sa paaralan, hanggang sa simbahan, hanggang sa spiritual community feast, tandaan nyo ito, reflection yan ng leader. Every organization is a reflection of its leader. Kaya mahalaga yung leader eh. Siya yung kukumpas. Siya yung magbibigay ng vision. Dito tayo. Siya yung magbibigay ng inspirasyon. Go, go, go. At siya yung magmumodelo. Kaya imagine ninyo, kung walang hiya yung leader, kung swapang yung leader, kung tamad yung leader, mahahawa niya yung organisasyon. Mahahawa niya yung pamilya. Mahahawa niya yung negosyo. Mahahawa niya yung institusyon. Kaya ang Diyos, umpisa pa lang, pinagsasabihan na niya yung leader. Tinuturuan niya. Ina-anoint nga yan eh. At sinasabing ko, ano gagawin mo, yun ang magiging refleksyon ng lahat. Sadly, hanggang ngayon, hindi pa rin magets yan ng marami. Bakit? Kasi ang isip natin, dapat the leader must have the bigger share. Ako po, I have the privilege of being invited in government. Kaya madalas po akong may standby sa Congress, minsan sa Senado, naimbitahan po ako na magbigay ng mga talks tulad nito sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. From DepEd to DPWH, from the military to the police. At nagkakaroon akong pagkakataon na sabihin sa kanila, talagang napakahalaga ng kanilang posisyon dahil public servant sila. Ang gagawin nila ay maglingkod. Maglingkod. Hindi yung pag ikaw nakaposisyon, ang una mong aalaga ang interest ay sa'yo. Pinapaalala natin sa kanila. Pero hindi lang sa gobyerno. Sa ating lahat, tignan nyo na lang. Pag nawawala na ang magulang, ano unang pinag-uusapan ng maiiwan ng magkakapatid? Mana. Natural lang naman yun. Dapat nga inaayos ng mga magulang yan. Kung hindi, mag-aaway-away talaga. Pero ano ang madalas na gusto ng mga magulang pag nawala na sila? O ng mga magkakapatid? Hating kapatid. Diba? Dapat, everybody must have his fair share. Sabihin nyo lahat, fair share. Equal share. Tama? Hindi po ako naniniwala dyan. Hindi talaga magiging equal eh. Ang dami kong personal na karanasan. Nung namatay yung lola ko, may naiwanan siyang mga lupa. Marami sila magkakapatid. Pag in-equal share mo yan, talagang merong mapupunta sa harapan. May mapupunta sa likod. May mapupunta dun sa mas mapuno. May mapupunta dun sa mas mabato. Diba? Kung fair share, lahat kayo sa may kalye. Hindi naman pwede, may likod eh. Kung fair share, lahat kayo doon sa mas mata. Hindi, kaya anong ginagawa? Papalabunutan. O palabunutan, pangalawang lamangan. O bunutan. Pag nabunot niya sa kalye, ako nakabunot sa kalye, nakabunot sa likod. Biya naman, mali kasi yung pagbunot niyan. Hindi dapat nagbunutan yan. Dapat, hindi mo talagang masasatisfy. Am I talking sense here? Hindi mo ma-fair share eh. Kaya alam nyo kung ano ang kailangan pag may mga ganyang usapin? Alam ko yan. Nangyari sa akin, madalas yan. Tanong nyo ano?
yung mga leaders, lalong-lalo na yung kuya, yung pinakamatanda, madalas, dahil ako pinakamatanda, ako masusunod. Dahil ako pinakamatanda, sa akin yung harapan. Kayo na bahala mag-usap-usap sa likod. Panganay. May mga bata pa lang, di ba? Yung mga bunso, pinagliitan na lang talaga ng panganay yan, hindi ba? Panganay po ako. Panganay ako sa aming magkakapatid. Panganay din ako sa mga 60 apo. Kasi yung tatay ko, panganay sa 12 magkakapatid. Aktibo po yung lolo't lola ko noon eh. At dahil ako panganay, sa aming angkan, sa aming magkakapatid, they look to me. They look up to me kung ano sasabihin ko. Ngayon makinig kayo. Pag ako unang naging gahaman, lahat yan magiging gahaman. Kaya noon pa, tinuruan na ako ng Diyos, tinuruan ako ni Bo Sanchez, na kung gusto mong maging leader, ikaw ang unang magparaya. Ikaw ang unang magbigay. Ikaw ang unang magsabing, panganay ako ha! Ako masusunod. At dahil ako masusunod, kayo ang unang pumili. Yung matitira sa akin. Pag ikaw, akin ito, akin din yan. Ay, pero kung ikaw, kayo muna. Kuya, ikaw na muna. Ikaw na. Modeling yan eh. Maniwala kayo sa akin. Mula sa paghati-hati pa lang ng ulam, makikita mo na, huwag nyo na intayin yung mga mana-mana, baka sa ulam pa lang eh. Ha? Iniwan mo na lang, buntot dun sa mga kapatid mo, tutong na yung mga naiwan sa kanila. Dun pa lang, sa mesa pa lang, makikita na kung sino ang tunay na leader na handang magparaya. Why? Our big message, great leaders sacrifice greatly. You want to be a great leader? Then you must be ready to give more. May kilala kaming sobrang yaman, tapos nung nalaman niyang mamamatay na siya, tinawag niya yung mga anak niya. Dami niyang negosyo eh. Sabi niya, mamimili na ako sino ang magmamana, sino ang magpapatakbo. O yan. Kaya mahirap talaga fair share eh. Pag may negosyo kayo, mamimili talaga kayo sino yung magpapatakbo eh. Hindi naman lahat pwede presidente. Di ba? Hindi lahat pwede treasurer. Kaya sinabi nung business tycoon na ito, halimbawa, 5 yung kanyang anak. Pipili na ako, sino ngayon ang mamumuno? Ay, lahat gusto mamuno. Gusto nila, dapat ako kasi graduate ng MBA. Dapat ako panganay. Dapat ako kasi yung may karanasan. Dapat ako lagi mo kasama. Dapat ako. Sabi ng tatay, sige, ito ang pipiliin ko. Sino sa inyo ang willing magtrabaho, magtatrabaho, at konti ang sweldo. Siya ang magbibigay, pero konti ang kukunin. Sino sa inyo? Walang nagtaas ng kamay. Kung baliktad pa yan, konting trabaho, malaki kita ako. Pero trabaho, hindi. Kaya sabi ng business tycoon, wala pa sa inyong handa. Wala pa. Because you know what a leader is? It's someone who gives the most but gets the least. Believe me. That's the leader. And he can only do that because of love. As mushy as it sounds, leadership is still about love. Because leadership is about serving. And serving is about love. Ito yung huli kong sasabihin bago ituloy ni Tony ito para lalong magkalaman yung Deuteronomy. Makinig kayo ha. Nung bata ako, baka nakaka-relate pa sana yung iba dito. Papasalamat ako, marami na ding mga millennials dito. Pero yung mga kaedad ko dito, yung mga hinihingal pagkatapos kumanta ng ganon. Ha? Nung bata tayo, naglalaro tayo sa labas ng kalye, di ba? Ang mga laro natin, mga taguan, habulan. Parang ako na lang nakakaintindi nun. Tumbang preso. Ayan. Alam niyo yan, di ba? Taguan. Ayan. Alam niyo, sa mga laro natin nun, ano ang meron palagi? Taya. Laging may taya. Napansin ko kasi yung mga games na ngayon, hindi sila nakaka-relate sa taya eh. Yung taya, yung
titirahin mo ng tsinelas yung lata, siya yung kukuha, di ba? O kaya siya yung pipikit ang mata, tapos hahanapin niya lahat, di ba? O siya yung taya. Kawawa yung taya nung bata tayo. Pag siya ang taya, bahala, buong, bahala. Minsan nga, yung taguan, nung naghahanap, nag-uwian kaming lahat. Ginabi siya sa kakahanap. Tawa kami ng tawa. Balagoong, taya. Kawawa ang taya. Pero pag-isipan yung maigi. Kaya tayo may game kasi may taya. Kung walang taya, walang game. Ano kayo haampas nung latat, kayo din magtata, kayo din titira, di ba? Kayo na, tapos magtatago ka, hanapin mo sarili mo. O hahabulin mo sarili mo, taya, ikaw din taya. Kaya masaya, kaya may laro, may taya. At ang mga leaders na-realize ko, dapat taya ka. Parang ganito, baka nakita nyo na ito noon, hindi ganito ito. Ha? Okay, mami. Ito ha? Kasi alam nyo, busy talaga itong week na ito dahil naka-opening kami ng school. Kaya, tas may feast sa linggo, kaya mamaya, bala ko mag-celebrate mag-isa. May 300 pa ako eh. Bibili ako ng siopaw. Paborito ko siopaw. Tapos bibili ako ng fried chicken. Tapos bibili ako ng pansit. Mag-e-enjoy ako mag-isa mamaya. Kuya! Kuya! Dito ka. Eh! Oo. Kamusta? Kapatid kita? Parang malayo. Ano? Lumipat lang tayong PICC. Karoon na ako. Kuya, Kamusta? Christian! Namiss ko po kayo lahat. Oh! Ay, kuya! Kamusta ka na? Ano ba ulit? Di, mag-a-apply ako. Mag-a-apply Oo, ka? mag-a-apply ako trabaho. Trabaho? Oo. Saan? Sa Barcelona Academy. Uy, parang alam ko yung school Oo. na yan. Nabalitaan ko magandang eskwelahan daw yun. Oh, wow. Tsaka talagang inuuna nila yung Panginoon. Oh, gano'n ha? May problema lang. No, ano? Wala akong pamasahe. Interview ko, final interview. 30 interview yun. Oh, Hindi, isa lang. Tapos, dami mong adlib. wala akong pamasahe. Pamasahe, magkano ang kailangan mo? Oo. Kailangan ko na 100. 100. Patayan, siopaw ko. Kala mo, Christian, mahal kita eh. Kuya. Patid kita, gusto ko magtagumpay ka. At matanggap ka sa school na yan. Salamat, kuya. Balita ko, gwapo daw yung... Yun, kuya. Titignan na talaga Sige. natin. Oh, ito. Ay, Masahe ka at nawa. No, I claim, matatanggap ka dyan. Okay? Salamat, kuya. God bless you. Thank you. Thank you. Nakakataya. I love you. Love you too. Hindi bale, mayroon pa akong manok. Tsaka pansit. Kuya! Nandito ako, kuya. Kuya! Parang multi-leveling, left and right. Kapatid din kita. Kuya mo pa ako? Since birth? Since birth? Oh, kamusta, Nelson? Mabuti. Kanina pa kita hinahanap eh. Oo. Naalala mo yung nanghiram ako last week? Oh, bayad ka na ba? Hindi pa. Hindi pa. Kasi may nag-imbita sa akin. Oh, Maganda daw yung ministry doon sa PICC. PICC. Oh, dati daw, aliw sa Star Cinema. Star Cinema ba? City. City ba? Oo. Sunod. Nasa PICC. Aliw na ngayon. Sama sa script yun. Oh. Oo. So, Bumalik daw ng PICC. oo nga. Ang laki Oh, nun. yan ba Tapos, yung The Feast? The Feast, Oo. magagaling daw yung mga preacher. Guwapo pa daw, nako. Ay, naku, napaka-honest mo. Ang ganda naman. Malinaw ang mga mata. Inimbitahan ako, kailangan daw ng production team. Oo. Magagaling. Oo. Gusto kong palitan yun. Sila Jake, sila Nelson. Palitan ko. Palitan mo? Mag-audition ako. Oo, sige. Yun. May problema lang. Anong problema mo? Wala rin akong pamasahe. Magkano kailangan mo? 100. Patay ang manok ko. Kala mo, maniniwala ako para sa mabuti ang gagawin mo at susuportahan kita. At sigurado ko matatanggap ka dyan. May magandang mangyayari sa'yo dyan. O, ayan. Salamat, kuya. Sige, God bless you. Pag maganda doon, imbitahan kita. Oh, sige, Ha? sige. Sama ka sa akin. O, baka. Baka mabago kita. Salamat.
Nanghingi na eh. Di bale, may pansit pa ako. Kuya! Nakikikuya ka rin, wala ka naman sa skin. Kuya! Kuya? Kuya! Kuya mo ko? Aba, Kuya! nagbabago na ang mundo. Oo, kapatid kita. Bunso. Opo! Ano, kamusta na? Okay naman po. Oh, Kailangan ko po ng tulong. tulong. Ano? Kasi pupunta po akong G-Force. G-Force? Yung mga... Talaga? Opo. Oh, Kailangan ko rin po ng pamasahe. pamasahe? Ang mahal ng bayad dun, pamasahe, wala ka. Di ba binayaran na ni Daddy? Daddy? Daddy Di ba natin? abroad? Nasa abroad daddy natin. Pamasahe lang wala. Opo. Mukhang mahalaga yung pagpupunta mo ngayon sa GeForce. Opo, kasi magpapamigay na po yung teacher namin ng invite para sa competition. Naku, kailangan dun ka at susuportahan kita. Ha? Last one na. Sige. Thank you. Good luck, Thank ha? you, Kuya. Love you. Go. Love you, Kuya. Wala nang siopaw. Wala nang manok. Wala pang pansit. Pero di ba, kwento ng marami sa atin yan. Mga kuya, mga ate, mga tatay, mga nanay, na minsan ibibili na lang natin para sa sarili natin. Ibibigay pa natin sa mga mahal natin. At ang kaligayahan nila ay kaligayahan din natin. Kaya. But wait, there's more. Alam nyo, ang Diyos, nakikita lahat yan. At ang Diyos, hindi mo matatalo sa pagbibigay. Kasi hindi pa tapos yung kwento. Kinahapunan, ganito nangyari. Kuya! Wow, Christian! Kamusta? Kamusta na? Saya ko! Kamusta yung interview? Grabe, kuya. Nakapasa ako sa Barcelona Academy. Wow, nakapasa ka? Sobra. Mataas Tapos- yung standard dun Paano ka Ay, nakapasa? grabe. Nakita ko yung personal namin presidente doon. Ang gwapo! Nakapasa ka nga. Grabe. Oh. Tapos, wala pa. Naka-sign-in bonus agad ako. Sign-in bonus. Meron agad. Generous, Kaya kamamasa ko na ng interview, pero yung sign-in bonus. Alam Talaga? niyo naman doon ang patakaran. When we meet, we eat. When we meet, we eat. Ayun. Oh. So kung nagkainan kayo Kung doon. nagkain na kami doon. Kaya, Galing. kuya, meron po akong pasalubong sa'yo. Baliktad. Siopaw. Para sa'yo, kuya. Siopaw yan. Ang laki. Ang laking sopa. Kalahati niya asado, sisig, tsaka pakbet meron. Sopa pakbet. Ang Oo. Salamat. Para sa'yo, kuya. Thank you, ha. Congratulations. Thank you. Kuya! Wala! Ay, nawala yung mic. Oh, Kuya! ito na din si Nelson. Kamusta? Kamusta yung punta mo sa kuya. feast? Oh. Nakarating ako ng PICC. Talaga? Ay, talaga palang magaling yung preacher. Alam mo pangalan niya? Oh. Si Alvin Sanchez. Oo, ang galing. Okay na sana eh. Pero okay. Medyo awig kayo, kaya Oh. imbitahan kita. Naku, mababago buhay mo to. Ay, oo, talaga. Kailangan makinig ka. Oo. Pagkatapos noon, ako, sa meeting room 1, punong-puno. Naglipatan pa ng silya, punong-puno. Talaga? Natanggap akong production. Uy, congratulations. Proud of you. Ayan siya. Ang saya pala doon. Akalain, pagkatapos ng feast, may pakain pa si Alvin Sanchez. Oo. Baka asahan na mamaya to. Script lang yan, no? Script lang. Okay. Sige, tuloy mo. Ang dami sobrang pagkain. Talaga? Kaya binigyan pa kami bilang welcome bukod sa Novena to God's Love. First timer ha. Mga first timer, pinakain talaga. Talaga? May kape, oh. Kaya inuwihan kita yung paborito mo. Ano? Chooks Baliwag Lechon. Wow! Maraming salamat. Paborito ko talaga to. Congratulations sa inyo. Maraming salamat. Thank you. Kuya! Kuya! Oh!
Aya, kamusta na? Kamusta na yung seahorse? Seahorse ba yun? Kuya, Oh, kamusta? na-invite ako! Uy, totoo yan ha? Nakuha ka? Uy, Wow! Nakuha kang mag-compete sa saan? G-Force. Sa GeForce? Competition. Talaga? Naku, proud na proud ako sa iyo. Proud naman. Congratulations. Congratulations. Dahil doon, Oh. nag-celebrate kami after. Talaga? Oh, anong kinain nyo? Nagpakain kami and may pinauwing pagkain. Anong Yung pinauwi? May surprise ako sa'yo. Parang alam ko to ah. Parang catering pa. Parang lechon ito ah. Favorite mo, pansit! Wow! grabe yung pansit yun ah. Kita mo naman talaga. Talagang hindi mo matatalo ang Diyos sa pagbibigay. Yung akala mong nawala sa'yo, nakapagbigay ligaya ka na sa iba at maghintay ka lang, babalik sa'yo siksik, liglig at umaapaw. Sobra-sobra, ibabahagi mo pa muli sa lahat. Kaya sa pagiging tunay na leader, siguradong mayroong Magandang mangyayari. Thank you so much, Brother Nelson, Brother Christian, and my daughter Aya. There's more. Listen to the 4 types of leaders the Lord has called in the book of Deuteronomy. Please welcome Brother Tony Valenzuela. Eto na, we'll jump into the Word of God. Yes, you're a leader. You may not have a position. Baka walang specific na title or role in this life or in this world. Pero leader ka. You're a leader of yourself. You're a leader of your relationships. You're a leader of your classroom. Kahit hindi ka president ng batch, you're a leader in your families. Amen? That's why ngayon, napakaganda ang message ni Lord that great leaders sacrifice greatly. Kasi dito sa Deuteronomy, makita natin na 4 na klaseng na leader in ancient Israel. Ilan? Are you ready? Tell the person beside you, mag-ready ka na. Ito ha, we have 4 types of leaders according to Deuteronomy sa ancient Israel, and these are the judges, the kings, the priests, and the prophets. Pakiulit. Judges, kings, priests, and prophets. Oh, 4 pala. Akala natin na kings lang, no? Kasi bago dumating si King Saul at yung mga kings ng Israel, may mga judges. And the reason why this is so is that no one person in Israel holds power over everyone. Hindi pwedeng isang tao lang or isang grupo lang ang may hawak ng power in ancient Israel. Kailangan nakadistribute yung power. Ask me why. Because the truth is, only God rules everyone. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Kasi sa unang-una talaga, ang concept nila ng leader ay ang Diyos. It is God alone who is king, ruler of the nation of Israel. Yung mga iba, mga forthcoming lang after the Lord. So pag-usapan ang unang klaseng leader, the judges. Say it with me, judges. Okay, ito ha, judges. We'll jump into the word. Deuteronomy 16:18 says, appoint judges, sabi ng Diyos, appoint judges and officials for yourselves from each of your tribes in all the towns the Lord your God is giving you. They must judge the people fairly. Yung mga klaseng mga judges kagaya ni Samson. Diba? Familiar sa inyo ni si Samson, diba? So this was before the kings came. May mga judges kagaya ni Samson. But here is the reason why kailangan may mga judges. Bawat tribe, bawat town, bawat lugar sa ancient Israel is because of this. From Deuteronomy 16:19, sabi ng Diyos, you must not distort justice. You shall not show partiality. You shall not take a bribe, for a bribe blinds the eyes even of the wise and twists the words even of the just. So justice. Pakiulit, justice. Pero ito yung pagiging judge, hindi yung parang yung mga judges natin ngayon na kailangan may court, no? Iba yung mga judges dati because the judge, hindi lang siya nagja-judge kung ano yung tama at mali para sa bayang Israel, but the judge must also mirror God's goodness. Amen. Pakitingin yung katabi, mukhang nandyan ang goodness ni Lord sa kanya.
Mukhang masayahin po ba yun, yung katabi mo? O mukhang masungit ngayon? Makita talaga natin kung talagang we are judged mirroring God's goodness, di ba? Pero ang hirap, di po ba? Mas lalo when we express yung pagiging tao natin. But hey, God is calling you to mirror His goodness. Amen. Ito. Because we all experience God's goodness in everything in this life. Naniniwala po ba kayo dun? Ako, naniniwala talaga ako that a great leader is also a great follower. Naniniwala pa ba kayo doon? Diba? Kasi sa totoo lang, great leaders, ito, daan natin. God seeks great leaders who will let Him lead. Hi. Hello. Ulitin ko ha. God seeks great leaders who will let Him lead. Unang-una because they are His great followers. That's why great leaders in God's eyes are His great followers. Pakitingin uli yung katabi. Mukhang great follower ni Lord ba ang katabi mo ngayon? Alam nyo, nakaka-inspire when you see someone who's a great follower of God, automatic na sa kanya great leader siya. Amen? And that's what we aspire to. Put your hand over your chest and say, I aspire to be a great follower of God. Ayan, ibig sabihin, you're on your way to becoming a great leader. Amen? Palakpakan natin si Lord, di ba? God is good. Woo! Ito ang sabi din ni Lord about judges. In Deuteronomy 10:17-18. Judges are those who show no partiality and accept no bribe. He defends the cause of the fatherless and the widow and loves the foreigner residing among you, giving them food and clothing. That is why, dear friends, real leaders are also good judges because alam nila that real justice is God's mercy. Hi. Hello. Ang problema natin kasi mga tao, we decide for ourselves by our own wisdom and rationality. Ito tama. Ito yung tama. Ito ang mali. So that's why, mabuti naman, ang end of days judge talaga natin ay si Lord, hindi tao. Amen? Kasi pag tao ang judge sa katapusan ng mundo, nako, siguro ang daming sa atin na pupunta ng impyerno, di ba? Pero God's justice is His mercy. Pakulit, God's justice is His mercy. Amen. That's why real leaders, dear friends, must represent God's goodness in the world. Pero not just represent God's goodness, real leaders must also see God's goodness in the world and in everyone. Grabe. And when I say in everyone, pati mga kaaway mo, kahit mga enemies. Kaya nyo ba yun? To see God's goodness sa mga may utang sa'yo. Kaya ba? Sisingilin mo, hanggang ngayon, wala pa yung 1,000 ko. Siguro, kung ako, nasa lugar ni Brother Alvin kanina, oy, bukas, ibalik mo yung 100 na yan. Siguro ganun ako. No? Pero, di ba, real leaders are willing to sacrifice. Ito, when you meet, because I used to work sa isang NGO, no, isang Christian humanitarian organization. And ang trabaho ko doon ay dati marketing executive assistant and media specialist, media engagement specialist. So, ang mga kausap ko halos on a daily basis, hindi lang mga clients na hinanap namin ng pang-sponsoran ng mga bata, mga celebrities. Ay, nakahalubilo ko na si Ted Filon, si Karen Davila, si Miriam Kimbao. Pero while meeting these potential sponsors, also on a regular basis, kausap ko yung mga sponsored kids, yung mga nasa province, no? Yung mga families na kaya pag-akalin mga anak nila. And these are yung talagang mahirap, mga lowest of the poor. And when I meet with the celebrities, one day, kinabukasan, mga kids, mga poor families, nakita ko ang Diyos in both. Diba? Kahit saan nandiyan ang Diyos because we're all hungry for God's love. Amen. Uli, pakitingin yung katabi mo, mukhang gutom na yung katabi mo sa pagmamahal ng Diyos. Dapat ang prayer natin, mga kapatid, ngayon, alam ko, pagkatapos ng session natin dito, ay saan ako pupunta? MOA tayo? Ha? Blue Bay? Saan tayo? Ha? Di ba? We usually nagiging self-serving. But a great leader serves others.
Diba? That's why our personal prayer should be, I pray, itong personal prayer natin. Lord, I want to see these beautiful people as your kings and queens. Each of them as God carriers. Regardless kung celebrity man yan, o kaya orphans, the widow, the lost, mga mahihirap, jeepney driver. Diba? Diba? Mga janitor, janitress. Di ba napakabilis lang, makita mo, mamaya pag pumasok dito sa room na ito, si Piolo Pascual, lahat, gusto niyo mag-selfie na kagad, no? Pero sinubukan niyo ba mag-selfie sa mga servants? Sinubukan niyo na mag-selfie sa prod, di ba? Ito, we have our deaf and hard of hearing ministry na kasali ngayon. Can you give them a round of applause? Ako mamaya, I want to have a selfie with them kasi first time kasama natin sila. Di ba? Napansin nyo? Alam nyo, everyone is an image of God. Regardless kung anong status mo sa buhay. Amen? Subukan nyo, mamaya, pag nasa CR kayo, pumasok yung naglilinis, mag-selfie kayo. Ate, kuya, selfie tayo. Ako pero malay natin, makita mo ang Diyos sa Kanya. Because to lead yourself well, ang sarili mo din, you must respect yourself and others as God's royalty. Bilang hari at reyna ng karaharian ng Diyos. Amen? Tell to the person, kung may katabi kang brother, you're a king. Kung may katabi kang sister, tell you're a queen. We're all kings and queens, and all have been made worthy of God's love. Amen? Second kind of leader, kings. Pakiulit, kings. Ito, alam na natin ito, kings. Pero ito ang condition ni Lord, ni Yahweh sa Deuteronomy 17:14 to 17. The king, moreover, must not acquire great numbers of horses for himself or make the people return to Egypt to get more of them. For the Lord has told you, you are not to go back that way again. Pakisabi sa katabi, huwag mong balikan na, friend. Baka kasi binabalik-balikan mo. No? You're going to your past, tinawakan mo pa. Yung tapos na 10 years ago hanggang ngayon, nandyan pa rin, baggage. No? He must not take many wives. He must not take many wives, or his heart will be led astray. He must not accumulate large numbers or large amounts of silver and gold. May tatlong categories dito na dapat hindi gayahin ng hari ng Israel. Kasi nung pumasok sila sa promised land, tandaan natin, may mga neighboring, may mga katabi silang mga tribes na mga may Diyos-Diyosan sila and may mga kings na inggit ang bayang Israel sa kanila. Bakit sila may mga hari? Tayo wala. But the prophets were telling that, okay lang na wala tayong hari kasi ang hari natin ay si Lord. Pero ito ang sabi ni Lord, sige, papayagan ko na magkahari kayo. But these are my conditions. First, the king must not acquire great number of horses. Bakit? Kasi pag may mga may horses ang hari, ibig sabihin powerful. All sovereign siya. Kasi pag talagang may dumating na hari na nakasakay sa kabayo, ay, ito talagang royalty. That's why nung si Jesus na pumasok sa Jerusalem nung Palm Sunday, saan nakasakay si Jesus? Sa donkey, di ba? Hindi horse, hindi kabayo. Kakaiba si Jesus. Second, the king must not take many wives. Siyempre, mahirap ito. Pero if we know the story of the nation of Israel, mga hari after Saul, kahit si Haring David, kahit si Solomon, nagkaroon ng maraming concubines, maraming wives. Sablay din yung mga kings ng bayang Israel. Nagkaroon ng maraming asawa. Pero Old Testament yun, ha? Kasi siyempre, ginagaya-gaya nila yung mga tribes, no? ng time na yon. Third, the king must not accumulate large amounts of silver and gold. Now, it's not wrong to earn wealth. Tandaan natin, okay? Huwag lang yung sobra-sobra. In short, huwag maging attached. Pakisabi sa katabi, friend, huwag ka maging attached. Baka attached yung katabi mo sa mga bagay-bagay, sa mga material possessions, sa worldly status, sa fame, sa pagiging influencer, sa followers, sa emoji, sa comments. Huwag maging attached. Okay? Amen. In summary, leaders must trust in God. Amen. Palapakan natin ng Diyos. The third kind of leader, priests. Ito, priests. Siyempre yung mga pare. No? We go to Deuteronomy 18:1-12. The Levitical priests, ito yung mga pare nila, mga Levites. Indeed, the whole tribe of Levi are to have no allotment
or inheritance with Israel. Tanda natin mga tribes, Reuben, Gad, lahat, Issachar, lahat sila may kanya-kanyang lupain. Pero ang tribe ni Levi, wala. Wala silang lupa. Ito, this is the reason why. They shall live on the food offerings presented to the Lord. Sila ang tagapamahala ng templo, yung holy things, no? For that is their inheritance. They shall have no inheritance among their fellow Israelites. The Lord is their inheritance, as He promised them. Diba? Kasi nung time na yon, iba nung panahon dati, talagang pag may lupa ka, mayaman ka na. Diba? Minsan yung mga hasindero talagang mayaman, no? Talagang pag nakita, kamusta lang aking hasindero? Hacienda, kamusta? Ganun talaga, no? Pag may lupa, parang mayaman. Kasi in those days, land means food. Pakiulit, land means food. Kasi when they have land, they can take care of the land at may pagkain, may food. Pero ito, when God allowed the Levites to not have any land, anong sinasabi ni Lord sa kanila? Sa bayang Israel, is that leaders depend on their followers. Masasabi nyo ba ang isang leader ay leader kung walang followers? Ang hirap, no? Ang hirap din pag yung followers walang leader. Diba? No, hindi pwede, lone wolf siya. Kailangan may followers. And the followers support the leader as the leader listens to the followers. Amen? Yan ang role ng Levites. Sila ang mga pare, but they are dependent on the people. Pero ang nangyari sa panahon ni Jesus, yung mga priests, yung mga scribes, Pharisees, talagang taas noo sila, talagang proud na proud. When in fact, they were dependent on the giving, the tithes, the generosity ng mga tao. That's why kami ni Brother Alvin, mga Feast Builds, mga leaders, hindi pwede kami magyabang. Kasi sa totoo lang, although kami ang mga leaders, we're dependent on what you give, on your presence here, on your tithing every Sunday. Amen? So kung wala kayo, walang feast. Palakpakan natin ang Diyos at palakpakan nyo naman sarili nyo. The fourth and last type of leader, ito ang pinakamatindi sa lahat, mga prophets. Pakiulit, prophets. Sabi daw ni Yahweh sa Deuteronomy 18:18, I will raise up a prophet like you from among their fellow Israelites. I will put my words in his mouth and he will tell the people everything I command him. May tinutukoy dito si Yahweh through Moses. Pero if you know the Old Testament at binabasa niyo yung Old Testament, hindi lang isang propetang meron. Amen? Hindi lang si Moises, although he's a big figure na prophet, pero may mga minor at may mga major prophets. Mga minor prophets, kagaya ni Habakkuk, ganun. Yung mga major, kagaya ni Isaiah, Nehemiah, ang dami. Pero there is one thing, question lang, what is common among all the prophets? Ask me what? Lahat ng mga propeta ng Old Testament and bayang Israel, all these prophets experienced hardship. Pakitingin yung katabi, mukhang may pinagdadaanan ba ang katabi mo ngayon? May struggle ba? May potential yan maging prophet. Pero when Moses shared these words from Yahweh, binanggit ko kanina, may tinutukoy siya. Yes, may mga susunod na mga prophets who will lead the nation of Israel nung nasa Babylon sila, pabalik Jerusalem and Israel. Pero for sure, even sa panahon ng mga ancient Israelites in the time of Moses, may tinutukoy sila that one ultimate and prophet of prophets ay si Jesus. And we'll hear more about this from Brother Alvin mamaya. Pero di ba, Jesus, the ultimate prophet, the ultimate king, the ultimate priest and judge, he suffered too. Namatay siya sa krus. Nakakaya, sa totoo lang, yung panahon na ni Jesus, namamatay siya sa krus. Parang punishment niya ng mga thieves. Parang may ginawa siyang mali at hindi talaga maganda. But what looks to be a loss is our win. Amen? That's why I tell to the person beside you, pakisabi sa katabi, winner ka pala, friend. So being a leader, you must intentionally lose so others can win. At yan ang ginawa ni Jesus. Question. Before I turn over to Brother Alvin uli, what kind of a leader are you?
Nakakapaisip-isip tuloy. Eto, may picture na papakita ko sa screen. What kind of a leader are you? Ikaw ay isang leader na bossing? Na talagang you are there to be served? Na kailangan everyone has to do something for you? Or are you at the forefront of your mission? The forefront of your team? Forefront of your family, of your friends? Na sige, sama-sama tayo dito. I'm with you, journeying with you. Sabay-sabay. Let's do this. What kind of a leader are you? Father in heaven, we thank you. We know that we can never outdo you in your generosity. Ikaw ang unang nagbigay, ikaw ang unang nagsakripisyo. At ngayon, tumutugon din kami sa sakripisyo na magbigay ng aming parte ng aming kinita, parte ng aming biyaya. Binabalik namin sa iyo ang galing sa iyo at alam namin ito'y babalik sa amin ng siksik, liglig at umaapaw sa maraming paraan. Kagalakan, kagalingan at ang ligaya na kami ay nakatulong sa iba. So we give with smiles on our faces and joy in our hearts. We give to the Lord in Jesus' name. Amen. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.